For today's video mga kabikers, samahan nyo ako, gagawa tayo ng kasabang walang asukal pero matamis pa rin. So ayan, tikman nga natin ang ating ginawang kasaba. So ayan, napakalambot niya at napaka sarap kasi tamang tama lang yung kanyang tamis. Perfect talaga to sa mga tao na hindi mahilig sa matatamis na delicacies. Kaya nitong kasaba na ginawa natin. So, panoorin nyo kung anong ginamit ko sa kanya na pang patamis. Ayan no, mga kabikers. So, panibagong video natin to. Sana magustuhan nyo. Siyempre, umpisahan na natin. So, ang una, bibili muna tayo ng ating gagamitin na kasaba. Bali, dalawang klase yan. Kasaba at saka kamuti. So, dumating na nga tayo at ilinabas natin dyan sa misa. Ayan, kamuti dalawa, so dalawang kamuting kahoy. So kaya tayo may kamuting kahoy, bali siya yung magsisilbing patamis. Yan, siya yung gamitin nating pangpatamis sa ating kasaba. So ayan, binalatan ko lang siya dyan. Ayan, pati yung ating kamuting baging binalatan ko din. So ayan, nagpatuloy lang tayo dyan. Ayan, violet ang kamuti natin. So ayan, pagkatapos ko balatan, hinugasan natin at pagkatapos ay yan, nagumpisa na nating nidnirin no, ang ating kasaba. So ayan, need pa more. Ayan, hanggang matapos. Ayan, pagkatapos niyan, tapos na ang kasaba, magumpisa naman tayo magnidnid dito sa ating kamuting baging. Ayan, ayan. Kung mapapansin nyo, kulay ube yung ating kamuting baging. So ayan, nalimutan ko pala. Hindi ko pa naayos ang ating lanira. Hindi pa ako nakapag-syrup. Isa din to na magsisilbing magpapatamis doon sa ating kasaba. Dahil yung ating mixture, hindi natin siya lalagyan ng asukal. Kaya yan, so itabi lang natin. At pagkatapos ay pinigaan ko na nga yung ating kasaba. Ayan, tinanggalan ko yung sabaw. Pinigaan ko lang siya. Ayan. So ayan, piga pa more, piga hanggang matapos. Mikos. Ayan, mikos uli. So ayan, piga. Kailangan nating pigain kasi nasabi nila is pangit daw yung kasaba na hindi pinipigaan, kaya pigaan natin. Katapos nating pinigaan, ayan, minikos natin. Ayan, mikos uli. Mikos lang. Ayan, pansin natin is okay na. So nagtaka ako dito sa aking kamuting baging, nag-iba yung kulay. Hindi na siya violet, parang nangitim na siya. So pero okay lang yan, normal lang talaga yan siya pag nag-need kayo ng kamote. Pag hindi nyo na agad na mix, mag-iiba yung kanyang kulay. Don't worry, wala namang problema doon. So ayan, siya yung magsisilbing patamis dyan sa ating kasaba, no? Hindi natin siya lalagyan ng asukal. So asin ang ilalagay natin dyan. So bali yung mixture natin, ang ingredients niyan is dalawa lang. So no, dalawa lang yung kamuting baging at saka so parehas lang naman yung sila, kamote at saka evaporated ay yung gagawin natin, lalagay natin diyan. So yan lang, bali dalawang ingredients lang siya. Yung ating mixture yan, oh. So bali yung evap na yan is bawas na yan. 3/4 lang yan siguro. So dadagdagan ko yan. Bali ang nagamit ko dyan na evap is isang lata ng evap. So naglagay din ako ng asin. Ayan, asin yan. So siguro yung nagamit ko dyan na asin, lagyan natin mga 15 grams, no? Kung titimbangin natin 15 grams. Pero kung kutsara naman, pwede kayo gumamit ng kutsarita. Siguro mga kalahating kutsarita, ganon. So padagdag lasa din siya. So ayan, nagpatuloy lang tayo.
pagkatapos ay namikos-mikos na natin. So ilagay natin sa yung lanera natin na atin linagyan ng syrup. Saan na yon? Yan na. Okay na. So ayan nating lanera linagyan syrup kanina. So ilalagay natin sa dyan. Ayan. So bali yung ginamit natin doon na sa syrup, lang yon, mga 50 grams ganon or 100 grams ganon. So ayan, perfect talaga to sa mga hindi mahilig sa matatamis. So ayan, okay yung kasaba na to. Try nyo. Masarap din siya mga kabikers. So ayan, pagkatapos ay steam lang natin. Pero ang steam na to ay kakaiba dahil sa oven. So yan, naglagay din tayo dyan. Dagdag lasa lang yan. Joke lang mga kabikers, no. Kaya ako naglagay dyan ng harina kasi butas yan. Lumalabas yung tubig dyan. Kaya linagyan ko ng tubig yan. Tubig. Tapos salang ko yan sa oven. Tapos ang init ng ating oven ay 150. Pwede na yan. Salang natin siya ng kalahating oras. So ayan, steam siya. Tinakipan ko din yun siya. Tapos linagay ko sa oven. Tapos pagkalipas ng kalahating oras, ito na siya. Yan ang tinakip ko na tray. So ayan, ganito na yung kanyang nagiging hitsura. So bali kalahating oras ko siya linuto. Yan. Steam lang siya pero sa oven ko in-steam kasi hindi siya kasya sa kawali kasi malaki. Pero kung meron kayong mga steamer na tapos lanera na medyo maliit dyan, pwede. Kawali, pwede yon. Yan. So ayan, tanggalin na natin. So ayan, tanggal ko na. So ayan ang kanyang likod. Pula na. So yan. Kuhain natin. Kita nyo naman, napakatamis na niyang tingnan. Pero pag kinain nyo ay tamang-tama lang talaga yung tamis niya. May tamis siya pero napakababa talaga. Pero may tamis pa rin. So ayan, perfect nga siya sa mga hindi mahilig sa mga matatamis na pagkain. Ayan, perfect talaga yan. So ayan, subukan nyo tong kasaba natin, no sugar, only 2 ingredients. So ayan, kain na ako dyan, sinubukan ko. So okay siya, matamis din. Pero gaya nga ng sinabi ko ay hindi siya gaanong matamis. Kahit naglagay tayo ng naggawa tayo ng caramel syrup, no, sugar, hindi siya gaanong matamis kasi yung ating mixture is no sugar. Yan, only 2 ingredients. Yung kamote at saka yung ibap. Yan, kung nakaabot ka dito hanggang dulo ng video na to at kung nagustuhan mo, please like, subscribe para updated ka pa sa mga video na gagawin natin. So ayan mga kabikers, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Panoorin na lang natin yung ating finished product. Yan ang ating finished product na ginawa natin ng ating kasaba. No sugar, only 2 ingredients. Maraming salamat. Yan. So ayan mga kabikers, kung titingnan nyo is napakatamis niya. Pero pag kinain nyo is hindi talaga siya matamis. May tamis siya pero napakababa kaysa sa ibang mga kasaba na nakakain natin. Kung yung asukal nito nasa kung sa 100%, yung asukal nito nasa 40. Di ba? Pero pwede na siya. Ang katunayan nga is naubos na siya, kinain na siya, pinartner sa kape. Dito lang, bye-bye.